Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko sa Manenyo. Ito po nilingkod Mayor Francis Zamora at nandito po tayo ngayon sa ating Monday kwentuhan. Hindi na po Monday morning. Actually, it's already 2:15 p.m. Medyo nag-extend po ang ating araw sapagkat marami po tayong tinalakay kanina sa ating po naging Executive Legislative Management Committee meeting kung saan ang ating mga proyekto programa ng pamahalaan ng lungsod. Ganun din po ang inyong mga issues and concerns ay amin pong pinag-uusapan at kompleto po kami dyan ang inyong pong city officials at mga barangay officials. So, sisimula na po tayo at una ko pong sasabihin ay magandang hapon sa inyong lahat. Hindi na po tanghali, hapon na po. It's 2:15 and let us now proceed. So, una po ang aking papag-usapan ay ang ating pong bigas distribution kasama po ng ating mahal na First Lady Luisa Araneta Marcos. Alam ko po, nakikita ko ninyo, ako ay sumasama sa ating unang ginang Luisa Araneta Marcos sa pag-ikot po sa iba't ibang local government units sa Metro Manila. Tayo po ay inatasan ng ating unang ginang na makipag-ugnayan po sa lahat ng ating mga Metro Manila LGUs pagdating po sa pamamahagi ng bigas sa ilalim po ng Local Government Support Fund. So tayo po dito sa San Juan ay natapos na natin ating second round ng pamamahagi ng bigas. Yung sa iba't ibang LGUs natin sa Metro Manila, ongoing po. In fact, even the different LGUs all over the country ay tuloy-tuloy po ang pamamahagi. Ang iba po ay nasa first round. Ang iba po ay nasa second round na, ngunit ito po ay isang nationwide undertaking sa ilalim po ng ating Bawat Bayan Makikinabang program, sa ilalim po ng ating mas pinalawak na Local Government Support Fund kung saan ang pondo po ng pamahalang nasyonal ay dina-download po sa atin mismo sa mga lokal na pamahalaan at ang pondong to ang siyang pinangbibili naman po ng bigas na ipinapamahagi po sa milyong-milyong pamilyang Pilipino all over the country. So, medyo sunod-sunod na po yan recently. In fact, today, tayo po ay nasa Malabon City. Last week, tayo po ay nasa Muntinlupa City, Parañaque City, at Mandaluyong City. Prior to that, tayo po ay nandito naman po sa San Juan. At prior to that naman po ay marami rin po tayong mga LGUs na inikutan at dinalaw po. So again, tungkulin ko po na siguraduhin na ang mga proyekto programa ng ating pamahalang nasyonal ay umaabot po sa ating mga local government units, di lamang sa Metro Manila, ngunit sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sa bisa ng ating pong pagiging League of Cities of the Philippines National President at Metro Manila Council President. Okay, so next po, tayo po ay sumama rin sa ating unang ginang sa Butuan City sa Agusan del Norte. Ito po ay sa Mindanao kung saan tayo po ay nakisa sa kanyang Love for All. Tayo po ay nagkaroon na rin ng Love for All sa lungsod ng San Juan at ito po ay kanyang sinasagawa po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, iba't ibang mga serbisyong medikal. So ito po ay libreng gamot, laboratorio at konsulta at ganoon din po, ito po ay dinadaluhan ng iba't ibang mga national government agencies at nagsisilbi bilang isang one-stop shop for national government services at libo-libong mga Pilipino po, ng mga kababayan natin na nakikinabang tuwing dumadalaw po ang Love for All sa iba't ibang lungsod sa ating bansa. Okay, let us continue. Tayo po nagsagawa ng isang Metro Manila Disasters Reduction Management Council meeting noong nakalang linggo. Ito po ang ating naging paghahanda para sa Super Typhoon Inday at tayo po ay personal dumalo sa pagpupulong na ito. Muli sa ating kapasidad bilang Metro Manila Council President at tayo po ay nakipagpulong sa iba't ibang mga heads ng mga disaster departments, offices ng mga LGUs natin sa Metro Manila, yung mga City Disaster Risk Reduction Management Council heads, ikausap po natin at maraming mayors din pong dumalaw rito. So back-to-back meetings po yan, yung ating MMDRRMC at ang ating MMC meeting naman. So back-to-back both in just a span of 2 days. At parehas po yan ay bahagi natin tungkulin bilang Metro Manila Council President. So naranasan po natin ang pagtama ng Super Typhoon Inday sa atin. In fact, na-downgrade po siya. Hindi na siya Super Typhoon nung tumama po sa atin. At hinila po nito ang hanging habagat kung kaya't nakaranas po tayo ng pag-ulan
ngunit hindi po siya kasing grabe ng inaasahan natin, which we are very, very thankful for. Ngunit batid po natin na sa iba't ibang bahagi natin bansa ay medyo lumakas po ang ulan at naging napakasama po ng panahon. So tayo po yung umaasa na mga kababayan po natin ay nasa maayos na kalagayan. At bago ho tumama ang bagyong Inday sa atin, ay paulit-ulit ho tayo nagpaalala sa mga hakbang na dapat ating gawin upang siguraduhin tayo po ay manatiling ligtas sa gitna nga po ng masamang panahon. So again, I would like to emphasize the importance of preparation. No? Kinakailangan talaga parati tayo handa. Hindi po tayo reactive, dapat tayo po ay proactive. At bago pa man tumama po ang ganitong mga bagyo o kalamidad, ay dapat po handa po tayo. Okay, so let's proceed again. Last week po ay ang buong Pilipinas talagang sinundan ang mga laban ni Alex Eala, ang ating pinagmamalaking tennis player na lumaban po sa Wimbledon at sunod-sunod ho niyang naipanalo ang kanyang mga laban all the way up to the round of 16 kung saan tayo nga po ay nag-organize through the Metro Manila Council at the Metro Manila Development Authority and the Philippine Sports Commission ng isang watch party dito po sa PhilSports Arena na dinaluhan po ng libo-libong mga kababayan po natin na napanood ng libre ang laban po ni Alex Eala. Bagamat hindi po siya nagwagi sa round of 16, we are very, very proud of her sapagkat una po, no, siya po ang unang Pilipina na umabot sa Wimbledon. So imagine at just 21 years old ay umabot na siya sa Wimbledon. Ito po ay isang Grand Slam tournament na yung mga pinakamagagaling sa tennis sa buong mundo, sila po ang naglalaban-laban dito. At dahil si Alex Eala po ay napasama sa Wimbledon, ibig sabihin isa siya sa mga pinakamagaling na babaeng tennis player sa buong mundo. I believe she is ranked number 28 in the world. So congratulations, Alex. Of course, talagang proud na proud ang Pilipinas sa iyo. At welcome back home. Nakita ko, dumating na si Alex Eala yesterday, no, or the other day. So welcome back home to the Philippines. And I hope to get to meet you soon. Kami ng asawa ko sana, no? Kasi si Kerry ay talagang tennis fan. Mula noon, in fact, she plays tennis at pinapanood niya ang lahat ng laban ni Alex. At ano man ang maging resulta, nandito ang bansang Pilipinas na susuporta at magmamahal sa iyo. Okay? Sige po. Next, I would like to announce, ito po, sana lahat makinig. Alam ko ho na matagal nang inabangan ang distribution ng ating emergency go bags para po sa ating mga iba't ibang kabahayan dito po sa ating lungsod. So we will start very soon with the distribution ng ating phase 1 ng ating emergency go bags. Bakit po phase 1? Una-una, we have 45,000 households all over San Juan and we cannot procure all 45,000 go bags in one go, no? Dahil malaking halaga po ito. So para mas mapabilis pong proseso ay dinivide natin into phases po ang procurement process. So phase 1 will be distributed soon. We are looking at the first week of August to distribute these emergency go bags. So magiging proseso po natin ay ganito. Ang ating pong total number of existing go bags po ay proratedly i-distribute po sa iba't ibang mga barangay. Anong sabihin ng prorated po? Base po sa bilang ng inyong populasyon kada barangay, yun po ang magiging hatian proratedly ng first batch. We have about 7,500 emergency go bags sa batch 1 o phase 1 po natin ng distribution. So this will be prorated per barangay. So kada barangay may matatanggap na agad na bahagi doon sa 7,500 na yun. Pero ang bilang na hindi po matatanggap ay nakadepende sa laki ng inyong barangay o sa laki ng inyong populasyon. Huwag po kayo mag-aalala sapagkat meron pang batch 2 o phase 2, meron pang batch 3 o phase 3, at kung kinakailangan magkakaroon po ng batch 4 or phase 4 hanggat makumpleto natin all 45,000 households dito po sa lungsod ng San Juan. So huwag po kayo mag-alala dahil pinaghahandaan po natin ang pondo para dyan. Ang mga emergency go bags po natin ay mahalaga, lalo na at nakakaranas po ang iba't ibang bahagi ng ating bansa ng mga malakas sa paglindol.
At napakahalaga po talaga na magkaroon tayo ng ganito mga kagamitan kada tahanan na pwede nating magamit po just in case of any emergency, earthquake o baha. No? Meron pong mga kagamitan ang mga emergency go bags po natin. Okay, so please wait for the schedule of distribution. Tayo po nakikipag-ugnayan na directly with all our barangay captains to ensure the proper distribution of the go bag. So magkakaroon ho tayo ng distribution process which we will explain to you once we start already. Okay, sige po. Next, tayo po ay pupunta bukas po sa Visayas. Bahagi po natin tungkulin bilang League of Cities of the Philippines National President at tayo po ay magkakaroon ng isang Visayas Cluster Consultation at tayo po ay magkakaroon din ng isang National Executive Board meeting at dadalaw rin po tayo sa iba't ibang mga LGUs sa Visayas to check on the implementation of the Local Government Support Fund, ang ating pong pamamahagi ng bigas, pati po ang ating proposed infrastructure projects under the LGSF at kasama ho dyan ang ating National Classroom Building Program through the DepEd. So I will be going to the provinces of Cebu, Bohol, Capiz, and Iloilo. At ako po ay dadalaw po sa inyo at makikipagpulong sa inyo pong mga city mayors and also your governors. So makita-kita po tayo dyan sa mga susunod na araw at tayo po ay makikipagpulong sa ating mga city at provincial officials to ensure the proper implementation of our Local Government Support Fund and of course para po sa ating mga pagpupulong sa League of Cities of the Philippines. Okay, so next po, tayo po ay nagsagawa ng 29th anniversary ng ating San Juan Medical Center. So sana po napanoodin yung aking mensahe. Pinost ko po yun sa Facebook, the full speech. And separate to that, yung enumeration po o yung paglalahad ng mga medical equipment na ating bibilin very soon para po sa San Juan Medical Center. Inaayos na po ang documentation ng lahat ng yan. At makakaasa po kayo na sisimulan na natin ang procurement process as soon as possible para mabili na ang mga kagamitan ito upang mapakinabangan na po ng ating mga mamamayan. At ang promise ko naman po sa inyo, talagang isa-isa natin kukumpletuhin ang mga kagamitan ng San Juan Medical Center upang mas makatulong po ang ating nag-iisang pampublikong ospital sa ating mga pasyente dito sa lungsod ng San Juan. Okay? Next, bago ho tayo nagsimula ng program natin ay kami po ng aking anak na si Rocco Zamora, ang aking special assistant to the mayor, ay namahagi po ng cheque na nagkakahalagang 50,000 pesos para po kay Lolo Oscar Banggi. Siya po ay nagdiwang ng kanyang 100th birthday. At gaya po ng ating ginagawa, tuwing meron pong San Juanenyo na nagdiriwang ng kanyang 100th birthday, ay naghahandog po tayo ng 50,000 pesos from the city government of San Juan. So to Lolo Oscar, happy birthday po sa inyo. Ayan po si Lolo Oscar, kita nyo, 100 years old na siya pero ang tibay ng kanyang katawan, yung tindig pa lang niya, no, na napakatikas. At kitang-kita natin ang lakas ng kanyang pangangatawan. So happy birthday po, Lolo Oscar, and I hope to see you again next year as you celebrate your 101st birthday. Wow, napakagaling. Si Rocco po ay nakiisa rin po sa ating pamamahagi ng bigas para sa ating senior citizens, pati po sa ating senior citizens payout. So, yan po ang tungkulin ng aking anak at special assistant to the mayor, ang humalili po sa akin tuwing meron po tayong mga official engagements outside of San Juan at siya po ang humahalili sa akin dito sa ating lungsod upang gampanan ang aking tungkulin. No? So, kaya po siya ang ating special assistant to the mayor because I know that he can take on the role during my official visits to other areas. At well-trained naman po ang aking anak. Siyempre, ako nagtuturo sa kanya ng mga dapat niyang gawin upang magampanan niya po ang kanyang tungkulin bilang special assistant to the mayor. So thank you very much, Rocco. At saludo ako sa iyong kasipagan at sa laki ng iyong puso
manang-mana ka sa nanay mo at sa tatay mo at sa lolo mo at sa ninang Tita Bel mo, di ba? So, congratulations for doing your roles and responsibilities very well, and keep up the good work, Rocco. Okay. Sige po, let's continue. Tayo po ay dumalo rin po sa installation ng ating bagong National President ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Inc., si Kuya Agaton Javier. Tayo po ay nakisa sa kanya pong installation as National President. So congratulations, Kuya Agaton, Kuya NP, Kuya National President natin. At ako'y nagpapasalamat na inimbitahan nyo kami ni Kerry sa inyong installation at looking forward to working with you. At excited po ako sapagkat marami ko kaming pinaplanong mga gagawin dito po sa ating the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Inc. Okay. At hiwalay ho dyan, nagkaroon pa ho tayo ng sports clinic opening sa Barangay Tibagan noong Sabado. Personal din po tayong dumalo dyan kung saan napakaraming mga kabataan natin ang nakisa sa simula po ng basketball at volleyball training o clinic which will continue in the weeks to come in different barangays in our city. So good luck po sa inyo at gaya ng sinabi ko, get into sports and not into drugs. Ako buong buhay ko, masasabi kong never po ako nagdroga at I always push myself to always be strong and healthy by living a healthy lifestyle. Sige po, nagdiwang din po ang ating kaibigan at isang tunay na Sanuanenyo na si Mr. Manny Pangilinan, si MVP. No? Siya po ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Dito po niya ginawa yan sa Barangay Tibagan din sa pamamagitan po ng pagtulong sa ating daycare center. Ang ating pong Tibagan Child Development Center ay kanila pong pinaganda through a mural at hinandugan po ng iba't ibang mga kagamitan para sa ating mga mag-aaral sa naturang Child Development Center. At personal pong pumunta dito si MVP o si Mr. Manny V. Pangilinan. At binahagi nga niya ho ang kanyang experience as a Sanuanenyo. In 1951, sila po ay tumira dito po sa ating lungsod. Dito po siya lumaki sa Barsoin, sa Barangay Little Baguio. At kinakwento niya all the way up to the 60s ay dito po sila tumira ng kanilang pamilya. So siya po isang tunay na Sanuanenyo. At panoorin niyo po yung kanyang message o yung kanyang speech sa aking pong Facebook. Pinost ko po yan doon. At hiwalay ho dyan, sunod-sunod natin activities. No? Hiwalay ho dyan ay ang San Juan po, kasama ang Mandaluyong City at Bacolod City ay nahirang bilang host cities ng Metro Manila Film Festival sa taong ito. Ito po ang 52nd MMFF and we are looking forward to hosting the MMFF this year. So magkakaroon po tayo ng MMFF Parade dito po sa San Juan sa December. Watch out for the announcements kung kailan ang mga schedules po natin. Ngunit yan po ay sure na sapagkat in-announce na nga po na isa po tayo sa mga hosts kasama po ang Mandaluyong City at ang Bacolod City. So to Mayor Menchi Abalos, to Mayor Greg Asataya, looking forward to working with you both upang mapaganda natin ang Metro Manila Film Festival sa taong ito. So part of the program was the announcement of the 4 initial movies na nakasama na po sa MMFF at nakasama na natin yung mga artista at mga direktor at mga producer ng mga pelikulang ito at ang ating dalawang kaibigan na sina Vice Ganda at sina Bossing Vic Soto. So looking forward to watching your movies and syempre looking forward to supporting the MMFF as a host city. Next po, tayo ay personal na dumalaw sa Burol po at pong nakiramay sa yumaong si Kagawad Pastrana po ng Barangay Corazon de Jesus. So tayo po ay personal na pumunta po ron at kasama po natin ang kanilang pamilya. In fact, kanina po ay nakapag-usap din kami ng kanilang pamilya, ang kanyang anak at asawa. At pinabot ko po ang ating suporta bilang isang pamahalang lungsod sa kanila at personal po tayong pumunta upang makiramay. So sa pamilya Pastrana, muli ako po ay nakikiramay at makakaasa po kayo sa tuloy-tuloy na pagsuporta po natin sa inyong pamilya. We honor
the service that Kagawad Pastrana has given to Barangay Corazon de Jesus and the city of San Juan. So mali, sincerest condolences po to your family. Okay, so tayo po ay nagkaroon din ng interview kasama si King Panda. Kung kilala niyo si King Panda, siya po is isang sikat na internet personality at vlogger. So meron po siyang program in the King Panda Show. So siya po ay taga San Juan at kapitbahay po natin sa Green Hills. At meron pong interview na isinagawa si King Panda sa atin. Please watch it. Very, very interesting. Maniwala po kayo. And of course, nako, hindi natin papalagpasin ang pagkakataon na i-celebrate ang birthday ni Amanda, ang aming nag-iisang anak na babae. We did not get to celebrate with her during her actual birthday noong June 13 dahil nga po she was out of the country, pero sa kanyang maikling isang linggong pagdalaw dito po sa Pilipinas ay nakasama po natin siya at we were able to celebrate with her as a family at also nagkaroon tayo ng isang surprise party para sa kanya with her friends. Ipapost ko po yan within the day or tomorrow. Pero as a father, like what I always say, no, ang hirap po talaga kapag ang iyong anak ay medyo malayo sa iyo. In this case, si Amanda po is already working in the US. So, bihira lang namin siya makasama. Kung kaya't yung mga pagkakataong gaya nito ay talagang minamaximize ko na po because again, napakahirap po talaga kapag ang iyong anak ay malayo sa iyo. Especially in her case, very, very far away. Nasa Amerika po siya. So, Amanda, if you're watching, nag-land ka na ba? I think you've landed already. No? She took off last night po kasi. No? So, most likely naka-landing na si Amanda sa US. No? So, I miss you and I wish you all the best. Okay? So, good luck sa day 1 mo bukas. And, sige po, before we proceed, let's read some shout-outs and messages. John Violeta, malaking bagay ang mga go bags sa atin thanks to our minamahal na Mayor Francis. Yes, John, rest assured that we will be able to distribute our go bags as mentioned in phases because we really cannot procure all 45,000 in one go dahil malaki-laking pondo ho yan. So, kaysa tumagal na hintayin natin yung buong pondo ay mabuo, ay in phases natin siya i-procure at i-distribute. But we will make sure na eventually makompleto ang distribution sa lahat ng households natin all over the city of San Juan. Okay? Next please, Jenny Cristobal. Thank you po, Mayor Francis Zamora, sa ibibigay niyo ng mga go bags sa mga taga San Juan. Walang anuman po. Maribel Monte de Ramos, sino po qualified ng bigas, Mayor? Sige po, yung pagdating po sa bigas, kung ang inyong LGU, no? I'm assuming you're from San Juan, Maribel. No? So dito sa San Juan, ang ating beneficiaries ay ang ating mga senior citizens. Ang listing po niyan ay nanggaling po sa ating Office of the Senior Citizens Affairs through the different senior citizens associations sa ating lungsod. So meron tayong 8,898 na mga benepisyaryong mga senior citizens na tatanggap ng 10 kilong bigas 4 na beses. At sila po ang beneficiaries under our program here in San Juan. Kung kayo naman po ay taga-ibang lungsod, depende po yan sa sektor na gustong tulungan ng inyong mayor o ng pamarang lungsod. So, depende po yan sa mayor. We were given the discretion to choose kung sinong beneficiaries po natin. But of course, dapat nasa vulnerable sectors po ng ating lipunan. So dito po sa San Juan, ang senior citizens po ang ating ginawang beneficiaries. Okay, next please. Elsa Dumasig Rogelio, congrats Mayor, congrats sa makabagong San Juan. Maraming salamat po sa inyo. At muli, no, patuloy tayong magtulungan sa patuloy na pagunlad ng ating lungsod. Huwag na tayong lilingon na pabalik. Diba? Dire-diretso na po tayo. Nakita na ho natin kung ano na ang naabot ng ating lungsod. At huwag na tayong bumalik sa dati. Dito na tayo sa pagpapatuloy na makabagong San Juan. Next please. Love you, Mayor Juan Pablo de la Cruz. Love you too. At
Sa inyong lahat, maraming salamat po sa pagpapanood ng ating Facebook Live. Again, please follow, like, and subscribe to all our social media platforms. Nandiyan po ang ating Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube. At everyday tayo po ay nag-update ng mga accounts po natin, mga pages po natin so that you can really follow what we are doing. At again, you can also communicate with us kung meron po kayong mga bagay na gustong paabot sa atin. Nandito po ang inyong pamanunsod, handang tumulong at sumuporta sa inyo. Huwag po kayong maghiya. Huwag po kayong mahiyang lumapit sa anumang bagay. We will always do our very best to help you. Okay, so please call 137-135, local 114, or 0956-529-7286 for any issues and concerns. Anything you want to communicate with me, please just coordinate with these numbers. Okay, sa inyo pong lahat, maraming salamat sa pagpapanood natin Facebook Live. See you again next week. Mabuhay po kayo lahat.